MCA, nakipaghiwalay ako sa BF ko since gusto niya lagi ng sex after knowing I had my whole face before him. Hi, F, 23. And this is my first time sharing a story here, but I'm reading here most of the time since it's entertaining. So please bear with me on how I tell my story. So, ayun na nga, I had this recent XM 24 that I met from college. I met him while I'm in my whole phase, so I talked to a lot of guys and had some fubus din TBH. I told him about my past phase bago pa maging kami kasi gusto kong maging transparent and honest tsaka alam ko if tatanggapin niya pa din ako despite my past. After 3 buwan, I think, di ko pa din siya sinasagot since may sabit haha umamin siya na nag-chat ex niya and buntis daw pala before they broke up pero di na niya talaga gusto ex niya. Ako na daw like, he'll support na lang daw financially sa ex niya since anak niya pa din naman daw yun. And I still accepted him despite knowing that kasi nga tanga ako haha. Then one time, I accidentally left my spare phone sa bahay nila. Naka-open dun mga accounts ko and alam niya din password ng phone. A day after, bunakik ako sa kanila to get my phone and nagalit siya. Nag-backread pala siya sa mga message ko sa best friends ko from when I'm in my whole phase. He called me names like grabe daw ako, hayok na hayok sa makipag-sex and meet different guys wherein I already told him about that before pa. Of course, gusto ko na din siya nun so I said sorry and ako ang nagpakumbaba. And guess what ano ang way of saying sorry niya? Sex. So we had sex and during sex, he'll say things like lalaspagin niya ako and if iiwan ko suya, sasabihan niya yung bago ko na nilaspag na niya ako, which is weird and tinanggap ko pa din kasi nga baka fetish niya talaga yon. After almost a year, naging kami na pero napapansin ko na may ugali siyang grabe. Siya magtampo 'pag di ko siya napagbibigyan makipag-sex. As in tampo talaga, na malala. Tas binabalik niya Pasko na. Kesyo dati, I always have sex with guys. I'm a working student so pagod ako from work and ACADS whenever magkasama kami. Then, dagdag pa yung init. Kaya wala talaga ako sa mood makipag-sex. Always. He always asks for sex, as in every day. And I really can't. Every time this happens, laging galit siya and nababalik Pasko. Wherein, ine-explain ko naman na Pasko na siya. And I also told him that I changed nung I started to like him. I also told him na nakakapagod if ganito lagi mangyayari pag di ako napayag sa gusto niyang sex. And trauma niya daw yung whole face ko. And help ko daw siya ma-overcome yun. Yung help na tulong niya is gusto niya ako mag-initiate ng sex lagi. And during sex, sabihin ko na, yung anik niya lang gusto ko and the best. Dun pa lang na-weirdohan na ako pero I still tried na intindihin. Since alam ko nga na grabe siya magalit and magtampo pag natanggi ako sa sex. Madalas napipilitan na lang ako just to satisfy him and wag kami mag-away. Dumadating din sa point na pag umaayaw ako tas natulog ako, magigising na lang ako, pinipilit na niya ipasok yung anek niya. Like, dude, where's the consent? Siyempre ako pagod and ayoko na ng away. Hinayaan ko na lang and that's how much I love him that time, I guess. Then, ganyan na lagi nangyayari sa amin until one night, he messaged me na naiinggit daw siya sa ex ko kasi grabe daw ako ka-open sa ex ko, especially with sexual stuff. So, for background, I had this dump FB na I deleted dahil din sa kanya kasi sobrang kalat daw ng mga shared posts ko dun. And also, I have shared posts with my ex dun na makalat nga. After niya sabihin yon, I explained again na syempre, past na yon and all. Like, we both changed din naman. Pareho na kami low-key when it comes to posting sa Sokimed. Pero I still post him sa Insta. And siya, wala naman siya Insta. If meron nga sa aming mas low-key, siya
siya yun since di naman siya pala post sa FB, which is his only SOCMED. Pero yun na nga, that night napagod na ako. I started thinking na di ko na siya nakikita sa future ko. I thought na paano yun pag matagal na kami and mag-asawa na. Yun pa din pag-aawayan namin. Sex? Really? Kaya nakipaghiwalay na ako. I told him na di ako nagkulang na magsabing if laging yun yung away, napapagod din ako and napagod na nga ako. Kaya ako nakikipaghiwalay. I also initiated na sa okay kami maghiwalay kasi ayoko ng toxic breakup since may pinagsamahan pa din kami. And ang response niya, wala daw akong kwenta. Yun lang daw nakikita ko like yung about sex. Wherein wala daw akong effort na ginawa sa whole relationship namin. Buhay prinsesa daw ako. And bumalik daw ako sa iba't ibang lalaki na mas gusto ko. So that's what triggers me kaya binlock ko siya sa lahat. After 2 weeks, nag-message friend niya sa akin na i-unblock ko since may need daw siya importante from me so I unblocked him. Nag-long message siya na bayadan ko siya ng 10,000 sa binigay niya sa akin na gamit kasi di niya daw binigay yon para lang iwanan siya ng basta-basta and he doesn't care if it's for my school na alam niyang nag-iipon ako haha. After reading that, I transferred 10,000 immediately. Even though, di lang naman siya ang gumastos sa relationship since may time na wala siya. So, ako ang gumagastos. But I guess ayoko na ng away. So, binigay ko na lang without any response. When I transferred the money, nag-message ulit siya. Pwede ba makipag-sex? Kahit yun lang. Like, dude, WTF yan yung reason. Bakit ako nakipag-break tas yan pa din hihingin mo? Hahaha, anyway, I'm at peace now. IBYG, hindi ko babayaran anti-rabies ng neighbor ko. We live in an apartment building with parking downstairs. Meron akong pinapakain na stray dog doon, pero I always make sure na after niya kumain, nililinis ko agad yung pinagkainan niya. In the 3 years we've lived here, all the tenants know that I'm the one feeding that dog. Yung dog naman, hindi rin siya tumatambay sa labas ng gate maghapon. May routine siya. Around midnight lang siya pumupunta at mag-aabang na lumabas ako. Kaya tuwing midnight din ako lumalabas. So here's what happened. Kagabi, nagpunta ulit yung dog at pinakain ko. Pero nagmamadali ako kasi may meeting na ako in a bit. Kaya umakyat na muna ako agad at naisip ko na babalikan ko na lang yung pinagkainan niya after. This time, pinakain ko siya sa gilid ng gate para if ever may tenant na maglalabas ng sasakyan, hindi siya nakaharang at hindi siya maatrasan. Nagulat ako bigla nang may kumalabog na katok sa pinto namin. When I opened it, this couple was yelling at me. Kinagat daw ng pinapakain kong aso yung husband niya. I told them I'd cover his anti-rabies shots and everything. Sabi nila, may pupuntahan pa raw sila, kaya sa hapon na lang daw pag-usapan. Nung araw na yon, habang nag-aantay ako, naisipan namin ng girlfriend ko to request a copy of the CCTV footage to see what really happened. Nagtaka kasi kami, bakit siya kinagat nung dog? Sobrang bait at maamo nun. Pagkakuha ko ng footage, nanggigilat na buwisit talaga ako. Turns out, nung nagbukas pala ng gate yung lalaki, tinadyakan niya yung aso na nanahimik lang sa gilid. I don't even know anong dahilan para gawin niya yon. Eh di syempre, magagalit yung dog, kaya kinagat siya. Kaninang hapon, nagtalo kami. I told them I wouldn't be paying for his treatment anymore since it was clearly his fault. Nagsigawan talaga sila at sinabi na isusumbong daw ako sa landlord at ipapabarangay. Mind you, 1 buwan pa lang sila dito pero ganyan na kagaspang ugali nila. A BYG na hindi ko bayaran yung anti-rabies nila. Bayaran ko na lang ba para matapos na? A BYG
na sinabihan ko yung pinsan ko na kung ano ang nangyayari sa kanya ay karma. Yung pinsan ko, ikalawang degree, paligid ng 45 hanggang 50 degrees Fahrenheit, ay napakamata pobre. Para may context bago ko nasabi yon, matagal siyang nasa relasyon with a lesbian engineer at may adopted daughter sila. Yung partner niya ay may maliit na beach resort, kaya masasabi mong well-off sila noon. Ganito na nga, bago pa sila maghiwalay, akala mo kung sinong donya yung pinsan ko. Ayaw niyang pumasok sa bahay namin kasi raw madumi at mabaho. Palagi niya kaming iniinsulto at sinasabi kung gaano kamahal ang mga gamit niya. Bukod pa dyan, sobrang bastos niya sa mga staff nila. Sinisigawan at sinasaktan pa niya kahit maraming tao sa resort. Nung high school ako, hinampas niya ako at hinila ang buhok ko sa harap ng school ko dahil lang sa isang hindi pagkakaintindihan. Nung college naman, naglakad ako pa uwi ng 45 minuto kasi abala siya sa paglalaro ng mahjong at hindi ako nabigyan ng allowance na galing sa tita naming nasa abroad. Siya ang humahawak ng pera pero wala man lang siyang sorry. Fast forward sa nangyari. Humiwalay sa kanya yung partner niya kaya napilitan siyang bumalik sa lumang bahay nila na katabi ng bahay namin. Dahil hindi social media worthy yung bahay nila. Luma na at walang pang-renovate. Doon na siya sa bahay namin nagpapapicture. Pinapasangla pa niya sa akin yung mga alahas niya. Wala siyang trabaho kasi hindi siya kailanman nagtrabaho. Nagka-conflict kami nung isang araw habang nag-uusap tungkol sa trabaho. Fresh graduate pa lang ako noon, kaya wala pa akong trabaho. Pero bigla na lang siyang naging agresibo at sinigawan ako. That time, naisip ko na hindi na niya ako pwedeng maliitin kasi same na kami ng level sa buhay. Kaya sinagot ko siya ng, kaya ka naghihirap kasi kinarma ka. Deserve mo yan kasi napakapangit ng ugali mo. Matapobre ka pa rin. Akala mo kung sino. Pagkasabi ko nun, agad siyang nagsusumigaw at pilit akong sinasaktan. Pero kalmado akong tumalikod at pumasok sa kwarto ko. Umiyak ako sa galit. Pero sa totoo lang, nakaramdam din ako ng satisfaction. BG, kung napaiyak ko din siya at nahigblad pa nga. MCA, galit ako sa bakla. I was sexually assaulted by a bakla nung bata ako hanggang sa pagtanda. And ngayon, daladala ko pa rin ang trauma. 6 years old. Nagpagupit ako sa bakla. And habang ginugupitan ako, hinahawakan at pinipisil niya yung private part ko. At dahil bata pa ako at that time, I was actually confused. Pero I didn't know na mali na pala. It actually took me years bago ko na-realize na I was assaulted. At hindi lang isang beses nangyari, marami pang times na may mga gay na humahawak sa akin at kinikis ako sa pisngi. And hanggang sa tumatanda ako, lagi akong hinahawakan bigla ng mga bakla. I get catcalled all the time and that's when it started bothering me na. Even sa church, GR 10 na ako dito. Na-invite ako sa church. And may mga bakla ng churchmates ang leader ko. At nakita niyang hinahalikan pisngi ko at yakap ng yakap. At grasya 11 may naging friends ako na may ibang friend na bakla. And hinihimas niya palagi legs ko palapit sa private part ko. Laging ganyan nangyayari sa akin. Almost every day. And I hate it. Galit ako pero parang di ko kayang lumaban. I guess it's true talaga na pag nandun ka na sa situation, mapapaluha ka na lang and wala kang magawa. Hanggang sa, eto ako ngayon. I hate all gay people. I don't talk to anyone or get near them na. Some people get angry at me for being homophobic, but I think I have a valid reason naman why. I can't really share these things sa mga tao kasi lalaki ako and pagtatawanan lang ako. Edit. Forgot to mention, even in college rin, through chat ng prof.
He kept on asking me things about sa sex and masturbation. And sinasabi pa sa akin na sabihin ko daw sa kanya pag nag-masturbate ako and stuff like that. Ang baba ng grades ko sa prof kasi gusto niya may magmamakaawa sa kanya para itaas yung grades ng student. Piling mga lalaki lang yung mababang grades. And may once na nag-send ng nudes sa kanya para ipasa niya buong section. Don't worry, na-report na siya. And tinanggal siya sa school cause of it. Also guys, I do call them out. Kaso ang nangyayari is, if di ako tatawanan, nagagalit sa akin mga tao. Tinatawanan lang ako kasi okay lang, lalaki naman ako, and nagagalit sa akin kasi maarte and homophobic daw ako. Ganyan laging nangyayari. Nobody ever took my cry for help seriously. Kaya ang ending is, lumalayo na lang ako sa lahat ng gay. MCA. I'm glad he cheated. I 31F was in a long-term relationship. We lived together din because of the pandemic, and eventually we had a kid. The moment na I got pregnant, I already noticed the changes in his ugali. As a hyper-independent woman, I didn't mind it as much kasi nga, I had work and was super focused sa pregnancy ko. He was still an okay partner. He helped me when I asked and shared financially when I gave birth. Not long after, I needed help with the baby. So he decided na dun NLG kami sa parents niya tumira while baby pa anak namin. Grabe, lalo siyang naging tamad. Habang ako nagpapadide at nagpupuyat sa bata, siya naman nagba-Valorant lang, tipong 20 minuto araw-araw. Niya lang inaalagaan anak namin, and only after utusan ko. Pag napapagod siya, ipapalaga niya sa parents niya yung baby. Pero hinayaan ko kasi nga baka na overwhelmed lang siya. Then, after a few months, umuwi ako sa amin kasi nagkasakit tatay ko. Halos kalahating taon din akong nasa amin, nagbabantay ng bata, nagbabantay ng tatay na may sakit, tapos nagwo-work din kasi WFH naman. During this time, ang dalas namin mag-away. To the point na pati promotion ko sinangga niya and ayaw niya kunin ko. Pero dahil kailangan ng pera, nagpa-promote pa rin ako. During this time, wala na kong ibang hiling kundi sana maghiwalay NLG kami at bahala ng single mom ako kasi nakakapagod na nga ang buhay. Tapos toxic pa partner ko. Eventually, namatay si Papa. Umuwi sa probinsya namin partner ko. Nagstay siya ng ilang linggo sa amin. Medyo mainitin ang ulo at ayaw pa rin mag-alaga ng bata at ayaw din magpahawak ng phone. So nung one time natulog, siya chinek ko phone at ayun nga, halos 6 na buwan na pala sila ng ex niya. Nagkabalikan sila at ang malala, single mom, ang ex niya. Nung nalaman ko, syempre nasaktan ako kasi potek di pa inaagnas katawan ng tatay ko. Pero niloloko pa ako. Pinalayas ko si Gago at di na kami nagkabalikan pa. Pero eto matindi. Hindi ko ma-explain pero nagpapasalamat ko kay Lord na nagloko siya at di na nang tagal pa. Lalo yung relationship namin at isa lang anak namin. I've always wanted to be a mom at eto na nga binigay sa akin. Minalas lang talaga sa partner. Pero salamat pa rin at nag-cheat siya para naman may dahilan para maghiwalay kami. MCA. Mahal na mahal ko GF ko. Pero may isang bagay ako na ayaw ko sa kanya. I'm male 26 and she is now 24. Mag 2 years pa lang kami in a romantic relationship this year September. In love ako sa kanya kasi sobrang ganda niya. Sexy, ganda ng kurba ng katawan, wala nga lang masyadong boobs. Pero okay lang naman yun sa akin. BTW, SPG to. Kung ayaw mo makabasa nito, scroll ka na. And hindi naman sa nagyayabang ako, pero may itsura at gwapo naman ako. Sabi sa akin ng mama ko. So, dahil intimate ang relationship namin ni GF, alam niya na hindi na ako virgin. Sinabi ko naman sa kanya yon nung nag-start pa lang kami in a romantic relationship and okay lang naman sa kanya yon.
Ito, si GF ay virgin pa nung kakastart pa lang namin ng relationship. Hindi ako ang una niyang boyfriend at hindi na rin ako nagtanong masyado about her past kasi wala naman ako dapat pakialaman doon dahil past niya yon. Ang importante ay kami na ngayon. So, lagi siya nag-i-initiate ng story sa akin about her patient, medtech kasi siya, about their sex life. Like, almost everyday kingkwento niya sa akin, mga sex life ng patient niya. Yung iba nagka-AIDS and HV na kasi meron siya mga nagiging patient na ang partner ay parehas lalaki. Hanggang sa nakahalata na ako and parang binibigyan niya ako ng hint na gusto niya makipag-sex sa akin that time. Hanggang sa pinapunta niya ako sa bahay nila, uminom, and doon ko na-confirm na gusto niya makipag-sex sa akin dahil sobrang curious nga daw siya. And she knows naman na hindi na nga ako virgin. So she asked me a lot of things about sex. In short, pinagbigyan ko. And sobrang solid niya kasi dumugo pepe niya habang sinisibak ko. Kinabukasan, I asked her if she's okay. Kung masakit ba, anong pakiramdam ng first time? Sabi niya, masakit nga daw. Sabi ko sa kanya, mga 3 hanggang 5 times pa, hindi na masakit yan. Di fast forward, halos everyday na kami nagsisex. Minsan sa house namin, minsan sa house nila, minsan sa car niya. Kung saan kami may makitang madilim na lugar, nagpa-park kami doon para lang makapag-sex sa loob ng car niya. One time, pumunta kami sa Evia, papuntang Daang Hari. Nagpark kami sa madilim at dulong-dulo na open space parking para makapag-sex sa car niya bago kami pumasok sa mall. Sobrang wild niya sobra at lumulunok siya. Sarap na sarap ako at gulat na gulat ako nung ginawa niya sa akin yun. So, ito na nga, may isang bagay ako na ayaw ko sa kanya. Madalas kapag nagsisex kami, gusto niya laruin ko din butol niya which is hindi ako comfortable. And she always pushes her luck. Kasi kapag kinakain ko pepe niya, gusto niya kainin ko din butoli niya eh. Hindi talaga ako comfortable lang nangyayari is magtatalo or away kami saglit. Pero tinatapos pa rin naman namin. May time pa na bigla siya tatabi sa akin. Tapos ipapakita niya sa akin yung pinapanood niya na porn na yung guy kumakain ng butthole. Sinabi ko naman sa kanya yon na hindi nga ako comfortable. Okay pa ako na dilaan pa niya kaysa yung gusto niya. Haha. Pero hindi pa rin siya tumigil kasi may time na niyaya niya ako maligo ng sabay, pinakita niya sa akin kung paano niya maglinis at magsabon ng pepe at butoli niya. Sabi niya, para daw mas maging komportable ako. Pinagbigyan ko. Kumbaga try lang. After namin maligo, nagpatuyo lang kami konti. Tapos, ayun, foreplay na agad sa kama niya. Ang bilis talaga mag-wet ng pusi niya. Tapos, tinutulak na niya ulo ko pababa. Tinry ko dilaan. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko alam kung bakit. Alam ko naman na nilinis niya ng mabuti. Amoy sabon naman. Pero hindi ko talaga kaya. Sa sobrang inis niya ako, yung pinahiga niya sa kama. Tapos, akala ko, i-blowjob niya lang ako. Pero dinilaan niya, puwet ko, imbis na tigasan ako lalo. Lumabot edits ko. Hindi ko talaga masikmura bakit ganun yung fetish ng girlfriend ko. Hanggang ngayon, gusto niya pa rin gawin namin yon. Pero madaming beses ko na rin sinabi sa kanya na hindi ko kaya. Alam kong may tampo na sa akin yung girlfriend ko. Dahil dun at naiinis ako sa tuwing pinipilit niya ako. Mahal na mahal ko siya pero ayoko talaga ng ginaganon niya ako. Napapaisip tuloy ako. Normal lang ba yon? Yung mga naging girlfriend ko naman dati hindi ganon. MCA, my wife showed her true colors. My wife cheated after 9 years of marriage. I have loved her so much that I forgot she was not perfect. I, 32 million, just found out my wife, 31F, had been cheating. 8 taon na kaming married and the third party was never an issue. Okay kami as husband and wife. We both earn enough to support our needs and wants.
Active din ang aming S-Life. Until I discovered, when I checked her old phone, she said she was not using anymore. Nakalogin pala dun yung isang FB account niya na she was using in flirting. There was this guy she met online na sobrang crush niya. He's quite an older guy, an athlete, and an accomplished architect. So nasa same field ng wife ko. Nag-uusap sila about their work. Okay naman yung simula ng convo until this guy was already giving comments sa mga sexy photos na pinopost ni wifey sa IG, calling her sexy and hot, which made me feel uncomfy. Then, the next convos, di ko na kinaya. Naging mas mainit na yung convo nila. And my wife started to send her nudes. I was unaware that she had those photos. There were even videos of her teasing the guy. Then, the guy started to invite her over sa hotel niya. My wife refused a couple of times, pero mapilit si guy until my wife said, okay. The guy was also sending his naked photos. I was shook, di ko alam gagawin ko. So nag-ipon ako ng lakas ng loob until I was ready to confront her. Sinabi niya na nagkita nga sila and nag-coffee lang but never may nangyari kasi daw nakonsensya siya. By the way, we have 2 kids na and I admit my wife is still very attractive. Mataas ang sumas drive niya, same with me, but I guess I am not that attractive kaya naghanap siya ng someone better. She was very sorry and nag-promise na di na niya uulitin. She deleted their convo and deactivated the account. It's been almost a month since it happened. Just the other night, while the kids were sleeping, I told her I would go out saglit to buy something from 7-Eleven and sinabi ko, magtatagal ako kasi diretso na ako magpapagas ng sasakyan. She was in our room alone kasi may sariling room yung 2 kids. Umuwi agad ako kasi I decided na ipagpabukas na yung pagpapagas. Nakalimutan niyang ilock yung pinto and nakita ko siya pleasuring herself using her Vibar while looking at the guy's photos. Nakatalikod kasi yung kama sa pinto ng room so di niya ko nakita. I closed the door, hindi niya namalayan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. I felt betrayed again. I was so madly in love with her before all these revelations. Now I just want to end this and move on. I can't do any confrontations anymore. I've seen enough. MCA. I had an abortion few years ago, and I've never regretted my decision. Just found out this subreddit, might as well share my confession. I had an abortion noong 2021. I was 20 that time. My first boyfriend got me pregnant. I was devastated. Iniisip ko if hindi mawawala tong nasa tiyan ko, ako na lang sana ang mawala. I tried eating papaya for a week. As per Google, it didn't help. Nag-try din ako magpuyat lagi and hindi kumain at all. Wala rin naman nangyari. I was thinking baka kasi matibay lang talaga ang immune system ko kasi hindi ako sakitin at baka may possibility na malakas ang kapit. My ex was supportive about my decision. He didn't get mad kung anong gusto kong mangyari. He believes in my body, my choice. It was funny how I used to believe that pag ako ang nabuntis, di ko ipapalaglag. But then, it happened. Hindi ako ready. Hindi kami ready. I already know what poverty feels like at ayokong maranasan ng magiging anak ko yun. Day and night, I didn't stop searching online kung paano mag-abort or saan may abortion. Fortunately, nakahanap naman agad ako kasi ayoko na rin naman patagalin agad and as much as possible dapat sell pa lang. The seller was legit. She had a blog na marami rin talagang nag-a-avail and successfully did their abortions. I decided to buy and did it all alone. Ex, PF that time, wasn't there to help. Kahit emotional support, wala haha. I was like, fine, ginusto ko naman to. But that was also end of our relationship.
It sucks. At least I don't have a child with me, Loel. But that wasn't all. Aftermath of abortion was horrible. When I thought I got my period, buong month ako nagbe-bleed. I'm actually surprised pa nga na parang di ako nauubusan ng dugo kasi it happened few more times pa. I was afraid to go to Obgyn because of what I did, which I know is mali. Took me a year to finally get my shit together, and to my surprise, kusang bumalik sa normal yung period ko. I think it's because of the lifestyle I changed. I'm really, really proud of myself for overcoming this. I will never ever regret this decision I made. After all these years, I never thought na may pinagdaanan akong ganun, as it almost never crossed my mind na I'm much happier today. Edit. Thank you all for your kind words, support, and even those who defended me sa ibang comments. Ha 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 ha. Sobrang na-appreciate ko sinasabi nyo. Nakakataba ng puso. Unaffected ako sa negative comments. But to have such support from strangers really makes me happy. Sobrang thank you. MCA nang hijack ako ng earphones. Hello? May confession ako. Hindi naman siya totally tungkol sa love life or somewhat kapupulutan ng aral. Pakiramdam ko nga napakatarantado ko. Here it goes. Every Friday, walang shuttle service ang office namin. So every Friday din ako nagko-commute. It's a 30 to 45 minute commute lang naman. Pero kasi kapag inabot ka ng matagal sa paghihintay or pag inarte sa pagpili ng masasakyan, aabutin ka na ng punuan na kahit sabit or tayuan ay hindi ka na makakasakay. So one Friday, pagbaba ko galing sa office, may dumaan agad na modern jeep. Ito, yung mga jeep na hindi kayo magkakaharap, parang siyang coaster na bus-like ang upuan. Sumakay ako, puno na yung modern jeep. So ang ending, nakatayo ako. Hindi pa man nasasara ang pintuan, may lalaking humabol at sumampa. Naitulak niya yung matanda na nakatayo na hindi pinaupo ng ibang pasahero. Muntik na matumba yung matanda, buti na pasandal sa akin. Siyempre nagalit yung matanda. Tumingin lang yung lalaki sa kanya. Tapos tumukot na siya ng pambayad niya. After a few minutes, maraming nagbabaan. So nakaupo na kaming mga nakatayo. Sa harap ko umupo yung lalaking tinulak yung matanda. Pagkaupo ko, I pulled my phone out to check kung anong oras na. Mind you, bukas lagi Bluetooth ng phone ko since naka-smartwatch ako, and at the time, naka-Bluetooth earphones ako. Biglang may lumabas na prompt sa phone ko, may naglabas ng earphones at nagpapaalam yung device, earphones sa phone ko na mag-pair. Lumingon ako sa likod, wala namang nagbukas ng earphones. Nakita ko yung lalaki na naglalagay ng earphones sa tenga niya. The only mistake he made was he didn't open his phone's Bluetooth before turning his earphones. Nag-flash sa akin yung panunulak niya earlier, kaya pinindot ko yung pair device na prompt sa phone ko. Please read my earphones. Yung name, ayun, paired na. Alam mo tumakbo sa utak ko? Nag-open agad ako ng YouTube at nagpatugtog ng Kapitbahay by Tubero. Tapos sinagad ko yung volume. Confirmed na hindi na nakakonect ang phone ko sa earphones ko kasi wala na akong marinig. Lumingon yung lalaki, kaliwat kanan, pati sa likod. Hindi ako nagpahalata. Hindi ko alam kung matatawa ba ako or what. Nakasalpak pa rin sa tenga niya yung earphones, tapos pinipilit niyang i-connect yung phone niya sa Bluetooth ng earphones niya. Pero ayaw, hindi talaga magko-connect kasi nakakonect na yung phone ko. Nagsawa siguro siya sa kanta ng Tubero. After 2 hanggang 4 na minuto ng pagkalikot sa phone, binalik niya sa lalagyan yung earphones niya in the hopes na mamatay at ma-severe ang connection ng phone ko. Naturally, nag-pause yung kanta sa phone ko. Inalis niya ulit sa lalagyan yung earphones,
Tapos nilagay niya ulit sa tenga niya. Thinking na nag-connect na ang earphones niya sa phone niya, I searched sa YouTube nung sikat na meme song, Meow, 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 Billie Eilish. Tapos yung ang pinatugtog ko ng full volume. Lumingon na naman sila kaliwat kanan hanggang sa likod. Hindi ulit ako nagpahalata. After 2 minutes ng panggagago sa kanya, I paused the song and searched for another one. Parked Out by the Lake ang pinatugtog ko. Ewan ko, nagustuhan niya yata saglit tapos nung verse and chorus na, napansin ko lumingon na siya ng nakangiti. Ha 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 ha. Until malapit na kami makarating sa terminal ng modern jeep. Binalik niya na lang yung earphones niya sa lalagyan. I feel guilty kasi baka pagod siya or may pinagdaraanan tapos ginagago ko yung peace time niya during commute kung nandito ka.